beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo sa good news, mga kababayan. Nakaw! Mamamatay sa inggit si Sara Duterte. Ha? Mamamatay sa inggit si Sara Duterte. Abay, biruin ninyo mga kababayan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, abay, bidang-bida ngayon sa Russia. Sara, wala, hindi mo kaya to. At hindi na mangyayari sa buhay mo. Na sinalubong ng mga opisyal ng Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagdating nito sa Kazan, dakong alas 7:53 na umaga, oras sa Russia, para sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Meron pang ganyan si Pulong at meron bang ganyan si Baste? Sabi nila, di ba, tinulungan kami ng Russia. Nako, si FLM yung kulaong. Ngayon mga kababayan, sabi ng kampo ni Sara Duterte, ayan na, yung Sara Sky. Dahil kay Sara daw, kaya tayo ay binigyan ng mga gasolina. Di ba mga kababayan ko? Pero yun, yung Sara Sky na barko, dahil daw doon, na galing sa Russia, dahil daw kay Sara yun. Ganyan kabobo, mga kababayan, ang mga DDS. Ganyan kabobo. Pero mo, mga kababayan isipin niyo yun, Teka, hanapin ko nga yung video ko na yon, mga kababayan. Meron akong video na mga kababayan ko. Yung pong, yung Sara Sky na tinatawag nila, kay Sara daw galing yon, mga kababayan. Eto. Nasaan na? Eto. Eto. Nasaan na? Eto. Yan. Andali. Wait lang. Wait lang mga kababayan Ayan sumusugod yung mga bobo rito. Ayan, yan. Pasok mga bobo. Di ba? Eto na mga kababayan. Pasok! Grabe mga kababayan si Pangulong Bongbong. Bilang bahagi ng tradisyonal na pagtanggap sa mga panauhing leader, inialok din sa Pangulo ang tsak-tsak at korovay, mga lokal na pagkain na sumisimbolo ng mabuting pakikitungo at pagkakaibigan. Nasa Russia ang Pangulo para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginugunita ang ika-35 taong anibersaryo ng kanilang ugnayan. Bilang kasalukuyang ASEAN Chair, sinabi ng Pangulo na layunin ng summit na palakasin ang strategic partnership para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Together with my fellow ASEAN leaders and President Vladimir... Baka nakakalimutan nyo, si Pangulong Bongbong ay ASEAN leader na ngayon. Meron po siyang upuan sa ASEAN. Tama? Ngayon mga kababayan, kaya ho nandiyan dyan sa Russia ngayon. Ang tanong ko sa inyo, si Sara ba kaya niyang gawin yan? Kaya niya bang humarap dyan? Anong sasabihin niyan? Magkikwento na parang elementary? Di ba? Yan ho ang sinusuportahan ng mga bobo. Yung mga DDS na mga nuknukan ng tanga, nuknukan ng mga bobo, nuknukan ng mga uto-uto, sumusuporta sa baliw, bobo na hindi marunong mag-computer, natatanga-tanga na katulad ni Sara. Di ba? Itok, atok. Puro may mga katok. Oo. Ang Pangulo, tignan nyo naman. Pasok. Putin, we will take stock of 35 years of ASEAN-Russia cooperation and help chart a course for the decades ahead. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment,
food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges. Pero bago ang summit, mauuna na ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Russian President Vladimir Putin alas 4 ng hapon oras sa Kazan o mamayang alas 9 naman ng gabi dito sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kabilang sa kanilang tatalakayin ang mga usapin hinggil sa energy at food security, gayon din ang mga paksang may mutual interest sa dalawang bansa. Oh, wait lang ha, mga kababayan ha. Umiiyak yung mga DDS ngayon, mga kababayan, kasi imbis na maging proud sila sa Pangulo, Pangulo natin to mga kababayan. Pero hindi ba kayo nagtataka, imbis na maging proud sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakaharap yung mga kilalang mga lider ng buong mundo. Katulad ho ni Vladimir Putin, ni President Putin. Di ba? Di ba bilang Pilipino ka, maging proud ka sana? Pero bakit ang mga DDS parang masama loob nila? Di ba Ren, readily na likayo, Olive Makapagal, Bakit kaya? Isipin nyo kung gaano katanga yung mga DDS, Isipin nyo maigi. Bakit? Mga putang ina nyo, nakita nyo na ang Pangulo na nire-represent tayo sa ibang bansa, dapat maging proud kayo, pero parang galit na galit kayo. Alam nyo kasi hindi ganun ako Kung ako, mga kababayan, halimbawa lang ho ang presidente, halimbawa lang. Kung halimbawa ang presidente si Sara, tapos nakita ko na maayos yung kanyang pagre-representa sa ibang bansa, papalakpakan ko Kasi yun ang tama. Bilang Pilipino, mga kababayan, maging salungat ka man sa opinyon. Pero pagka may ganitong pagkakataon na mga dapat mo naman na ikarangal at palakpakan at suportahan ang iyong leader, ang iyong presidente, gawin mo yun. Alang-alang sa pagiging Pilipino at pagiging makabansa mo. Diba? Pero kasi nga mga bobo, mga tanga, mga mangmang ang mga sumusuporta sa mga Duterte, hindi nila kayang gawin yun. Kasi namumuo doon yung laging emosyon, galit, hindi ginagamit ang isip. Alam niyo ganun dapat di ba? Oo, sa anihilasyon. Pinangungunahan niyo ng inggit, ngit-ngit, galit. Paano kayo makakapag-isip? Di ba? Hindi kayo makakapag-isip ng mabuti. Hindi niyo maiisip yung tama. Yung tama na dapat sa ganito man lang na pagkakataon na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nire-representa tayo sa mga kilalang mga leader, hindi basta-basta. Mga kababayan, sumuporta naman tayo. Hindi yung kontra pa rin tayo. Di ba kayo nahihiya sa mga putang inang mga ninuno nyo? Di ba, mga kababayan, matindi. Ay, nako, hindi nila lubos maisip yung jeng-jeng Hindi nila naiisip na yung tama. Puro galit, ngit-ngit. Oo. Puro galit, ngit-ngit, inggit ang pinaiiral ng mga putang inang yan Sa totoo lang. O tayo, nung nakikita natin si Digong na nasa ibang bansa at nire-represent naman tayo, mga kababayan, di ba? Saludo tayo. Di ba? O buti nagagawa ni President Duterte yan noon na nare-represent tayo sa ibang bansa. Di ba? Nagagawa natin yun kasi bansa natin Yung nire-represent niya. Kahit ayaw natin minsan, madalas, sa mga ginagawa niya, sumusuporta tayo. Bilang pakikiisa. Di ba? Makiisa ka, ganun. Yung mga putang ina nyo, wala. Mga bobo talaga kayo. Pagkatapos ng pulong ay dadalo rin ang Pangulo sa isang gala event kasama ang iba pang mga leader na kalahok sa summit.
Kita nyo, ang daming leader dyan, mga kababayan nakaharap ng Pangulo. Hindi nyo ba susuportahan? Bilang mga Pilipino, ha? Minsan magpaka-Pilipino naman kayo. Kayong mga DDS, minsan subukan nyo magpaka-Pilipino. Huwag laging magpaka-DDS. Diba? Ang problema sa kanila kasi, laging nagpapaka-DDS. Putang ina nyo, magpaka-Pilipino kayo. Subukan nyo. Subukan nyo magpaka-Pilipino. Buisit. Oh. Hindi sila natutuwa eh. Na imbis na ikarangal nila, okay, di ba? Grabe talaga si PBBM, nagawa niya, di ba? Oh, di ba? Ganyan. Oh. In the heart of change. Yan, mga kababayan ko. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Na nasasaktan ngayon ang mga mga DDS, ang mga putang ina. Our beloved Boss Mike. Boss Mike. Sa